Hi guys, thanks for tuning in to Ricky's New Hat. I am Ricky at sa episode na to, I want to discuss about yung wireless mic na ginagamit ko. Because nung nakaraang Toycon, I was frustrated do sa result nung pickup ng aking mic. This one I'm using right now. It's, ano ba tatak to? It's a TNW wireless system, no? Wireless mic system na binili ko sa, I think sa TikTok shop. Because ang daming reviews about it. Sabi, ang ganda raw. And for a while, okay naman. Okay, very convenient siya. Mahaba yung kanyang battery life. And nakaka-pick up naman ng decent signal. Yun nga lang, the quality is not at par talaga. Doon sa gusto kong sound quality. Especially na gumagamit din ako ng condenser microphone during my studio vlogs. Pero problema ko kasi, pagka nasa labas na ako, as I'm doing vlogs na rin sa labas, coverage ng ng konting events na pinupunta ako, or even just moving around my work area, gusto ko maganda pa rin yung sound quality. And yung pinanood ko yung aking pinost na Toycon walkthrough, yung part 2, yung may mga interview, ito. Dito tayo sa, teka noise cancellation ako. Dito tayo sa paborito kong pair, ang Obscure Prototype Lab. So, papansin nyo, parang basag yung sound, tunog lata, and that's already with post-processing. Kailangan ko increase yung bass pa ng konti, pero the pickup itself, parang ang hirap nang i-recover or doktorin because nga, garbage in, garbage out. So, what I did was, I got a new microphone na medyo pricey, pero maganda naman yung magiging result, hopefully, no? This is the Lark M2 wireless mic. So, let's get started. We're on a road to nowhere. So, yun nga, as I've said, ito yung ginagamit kong mic. Ito yung kanya lalagyan. Very convenient naman. Maganda yung mga inclusions, merong, mga jacks. Yung earphone is garbage, ang pangit na tunog, sakit sa tenga. And then, may mga windscreen pa. Okay, in case you're doing vlog sa mahangin na lugar. And then there's the USB-C to USB-C type. And then dapat meron tong USB-C na papunta sa PC. Anyway, that one hindi gumagana for my set. So, yun. Ang ginagamit ko is itong 3.5 na jack. Para sa camera ko, the one I'm using right now. And then ito yung receiver niya. And then this is ito yung transmitter. Ito yung microphone mismo. As you can see, pagka nakakabit sa collar ko, it pulls down my collar. Ang awkward tingnan. Pero it gets the job done. Nakaka-pick up naman siya. Ito lang ang way to have it on your body pagka nagbablog ka. If you want your hands to be free while doing something else. So, iti-clip mo lang dito sa damit mo. And then that's it. Kaya lang titignan mo parang, di ba? Sometimes when you're doing interview, ito, hawak mo to, lalapit mo sa interview mo. So, yun. It has noise reduction function. Meron siyang echo. So, yun. Ngayon, the reason why I'm getting the Lark M2 is because bukod sa magandang review niya, pangalawa, maliit yung transmitter. Tsaka maganda yung sound quality. It's professional grade almost, no? So, we'll unbox the Lark M2. Again, ganitong kalaki yung kanya. Although natatanggal naman tong lalagyan na to, itong charging port niya. Yung charging base niya. Yan, kung wala sa bag. Kaya lang, how will you carry this around kung mahuhulog din naman yung mga accessories mo? So, yan po. So, let's unbox the Lark M2. Hindi na ako mag-overhead shot. Papakita ko lang sa inyo para one straight shot tayo. Ito yung combo version na merong accessories for the camera, meron siyang cable, and then merong accessory separate receiver for phone.
for Lightning tsaka USB-C type. So this is the box. Ganda ng box. And then you have your paperwork here. And meron siya mga kasamang stickers. Meron pa siyang card dito. We are here for you. Ngayon, itong stickers na to, ginagamit to para kung gusto mong walang nakikitang label do sa microphone mo, pwede mo siyang takpan ng iba-ibang stickers, mga funny stickers, fun stickers. And if you want it just to be black, pwede may black sticker dito para sa microphone. Meron ding white, actually hindi siya kita. Kasi may white version ito. I ordered the black version. So makikita nyo, out of the box, ito yung laman niya. There. Tapos, ito yung box lang niya. Ito lang. Again, coming from this, ganito. Okay, ito na yung charging niya, house niya. And then, there are two separate transmitters for mobile devices. Meron for Lightning sa mga iPhone, which I do not have. And this is the USB Type-C na meron ako because I'm using an Android device. So, what else is in the box? Meron siyang bag sa loob. Carrying case. So, yung nga lang, imbis na ganito, you have your bag. Which, mas madaling siguro i-fit sa bag mo, no? Kung yun ang pag-uusapan. Kasi this takes up a lot of space. It should have its own pocket sa bag mo. So, this is the Holyland carrying case. Sa loob, meron siyang, kung makikita nyo, meron siyang divider sa loob na hati. So, dito, both side, meron sa gitna. And what's inside? So, right now, you're listening to the TWS wireless mic. So, yan yung quality niya na walang processing. Wala akong ginagawang processing. So, ito yung kable. Ang gusto ko dito, ito yung spiral type na cable na hindi siya dangling. Yun ang gusto ko eh. And then, meron siyang USB-C to A. No? Pag ikakabit nyo sa PC nyo, pwede rin siya kasing gamitin sa PC. So, kung meron kayong using your laptop, nag-zoom call kayo, or nag-stream kayo, you can use the transmitter. I think you can use the transmitter as a microphone for your laptop or your computer. And then, so nakabalot dito. Okay, ito yung mga magnets nung, meron siyang magnet clip na para sa ganito. And then, yung microphone, ididikit mo dito via magnet. So, ito clip para sa damit. So, yan. Dalawa siya because dalawang microphone. Katulad, dalawang microphone din naman to. Doon yung isa. In case dalawa kayong magwa-vlog or you're doing an interview, so, imbis na gaganong ka, tig-isa kayong mic. Ito yung ayaw na marami. Kasi compared nyo sa windscreen nitong TWS, ganito kalit lang yung windscreen niya. Kasi, isusuksok mo lang to sa dulo ng dito. Hindi niya i-cover. So, gato kaliit lang yung windscreen niya. Ngayon, ito, dalawang ganito ang kasama. Since napakaliit ng microphone, i-cover niya yung buong unit. So, kaya lang, napakalaki na parang earmuffs. So, if the microphone is inside, ganyan kalaki siya sa damit nyo if you're outside and doing coverage. Okay? And then, meron siya, ito I like this, meron siyang dalawang lanyard na kasama. Kung gusto mong nakasabit lang sa'yo yung microphone. I don't know lang kung maaapektuhan yung audio pagka nagda-dangling yung microphone, tumatama sa damit mo or what. Pero dalawa ang kanyang lanyard na kasama. So, yung pala, yung magnet na nakasama nitong lanyard, natatanggal pala from, meron siyang holder na silicone. So, itong magnet na to, pwede mo ikabit dito. Or, I guess, pwede mo ilipat doon sa, kasi pwede siyang hidden din sa likod ng damit mo. You'll get the magnet, ikakabit mo sa ibabaw yung microphone mo. So, ganun pala yun. I don't know kung bakit merong separate na silicone na ganito. Nako, nahulog to. Para saan kaya yun? Anyway, so, yun. Dalawang lanyard. Tingnan natin kung paano to. So, hihilahin mo lang to. This one. I hope hindi maputol. Ganyan. And para kung i-adjust mo, hilahin mo lang. So, susot mo lang ng ganyan. Ganyan. And then, i-adjust mo na lang to sa likod kung gusto mo mas malapit sa'yo. Or what? Diba? So, ang ganda. Diba? Look at that. So, yan yung lanyard na kasama niya. Okay, tanggalin na natin. Okay, now let's go to the main
highlight of our unboxing. Ito yung kanyang charging box. So we will expect na nandito yung receiver at dalawang mikropono. So ayan yung Holy Land na logo. So very subtle ang kanyang logo. And ito yung unit. Alright? Ngayon, makikita mo, may umiilaw dito. Ibig sabihin, naka-full charge siya pagka-apat na ilaw. So 100%. So pag tatlo, 75%. Sorry, nagbaburp ako. And ito yung mga transmitter. Tanggalin natin. So ayan, doon siya nagcha-charge sa mga ports na yon. So tanggalin natin to. There. And then ito sa ibabaw. So ito yung power button niya. And then ito yung mode button, I think. No? Kasi pwede siyang mono, pwedeng stereo. And then, ang kagandahan nito, rotary yung kanyang volume control. So, makikita mo sa ilaw nito kung anong level ng ano mo. Low, medium, tsaka high. Yung volume level. Which is what I like. Kasi dito sa TWS, hindi mo makikita kung nasa ang level na yung ano mo, yung microphone mo. Kung di mo titingnan siguro yung mic level dito sa camera mo, ay paano kung walang gano'n? If you're using the telephone or your phone camera, hindi mo malaman kung ano talaga level ng ano mo. Pero tamang ganito kaliit siya kumpara sa receiver ng TWS. See? So ito lang kung point of comparison ko, wala akong ibang wireless microphone kung dito lang. So ito ganyan kaliit ang ang difference. And then dito ikakabit yung kable para for the microphone, the jack. Alright? And then meron siyang clip. And then USB-C port pag ikakabit mo sa laptop mo. Alright. And then, eto na. Yung dalawang microphone. Ganyan siyang kaliit. Gapiso. Hindi na ako kukuha ng piso para ikumpara, pero ganyan kaliit yung microphone. Compared to this. Compared to this. Ayan. So, again, ito yung gumagana. Hindi ko pa napapagana to. Pero it includes a magnet na. Yan. Which you can conceal sa likod ng damit mo. And then, you can attach. So, itong part na to, wait. Itong part na to is the pickup mic. Ito. Yung part na yan. And then, ito yung charging port niya. Connecting whatever. No? I think this is the power button. Oh, yun lang naman ang button dyan eh. Okay? So, yan. So, yun. Yung mga stickers na kasama nito, dito mo ikakabit. So, kung ano yung gusto mo. You want to be fun with emojis, and funny faces, no? Or simply black. Like I said, maganda naman yung logo ng Holy Land. Kaya okay lang. It's not too. So, ito lang. So, ito yung magnet niya. Pwede may kabit ng ganyan. Malakas yung magnet, actually. Ganyan lang. Tapos, make sure lang na nakatapat sa'yo yung microphone. Okay? So, wag nyo lang iwawala ito. Anyway, pag nawala man itong magnet na to, meron pang spare. I did not know that. So, meron pang spare dito sa lanyard. Kunin mo na lang to. So, wag mo lang iwala. Wag mo lang iwala. Napakaliit niya. Okay, ito. Gabenching ko to. Ito, gapiso. So, yan yung microphone niya. So, dalawa yan. This one and this one. So, again, pwede siya sa camera, pwede siya sa phone. Ito, pwede rin naman sa phone. Kaya lang via USB cable. So, imagine using your phone, meron nakadangling na cable doon and then may receiver na ganito. Unlike yung dito sa Holy Land, ito lang kakabit mo sa phone. Parang integrated na siya sa hardware ng phone. Nasaan na yung phone ko? So, kakabit mo lang sa phone mo. Kita nyo nung kinabit ko yung USB-C, nag-activate sa phone. So, ibig sabihin, na-detect niya yung USB-C. Pero ako, if I'm going to use this, I may have to remove yung case niya para magamit ko. Like that. So, yun lang. So, pwede na siyang gamitin. Actually, testingin nga natin, no? Let's turn on one of the microphones. Magre-record ako ngayon dito. And ang maganda raw dito, what I heard is, kasi yung ibang wireless microphone, pag kinabit mo sa phone mo, pag nag-play ka, hindi mo maririnig. Kasi dinedetect niya yung USB. Doon niya nilalabas yung audio. Ito daw, kahit hindi mo tanggalin yung receiver. So, ayan, umilaw na. Kita mo, umilaw, no? It's
getting power from the phone itself. So, make sure lang na fully charge yung phone. Ngayon, ang kagandahan nito, pag nakakabit yung transmitter mo, problema mo, paano kung low bat na ako? Pwede nyo pa rin gamitin kasi meron siyang USB-C port dito. Ganon din sa Lightning type. USB-C din. No? So, magagamitan mo siya ng any USB-C type na charger. So, yan. Ngayon, since ito, hindi na ito nagbi-blink, ibig sabihin, naka-pair na siya. Testing ko sa phone ko. Okay. So, nung nirecord ko to, nag-flash siya sa screen ng phone ko, recording through USB-C connection. So, ibig sabihin, na-detect niya to. Dito na nagre-record yung ating device using this Holy Land na microphone. I hope maganda yung sound quality. Now, I will check kung maganda sound quality. Now, let's see kung totoo nga na pwede ka mag-play kahit nakakabit pa rin yung device mo. Okay. So, nung nirecord ko to, siya sa screen ng phone ko na microphone. I hope maganda yung sound quality. Wow. Now, I will check kung maganda sound quality. Wow! Ang ganda sa phone pa lang, ganda ng quality. No? So, nakakatuwa. Nakakatuwa. So ngayon, itetesting natin dito sa camera. So, I will replace the receiver with the Holy Land receiver and then we will use this. So, right now, I'm using the Holy Land. Is it Holy Land or Holy Land? Gawin natin Holy Land, no? Parang iba kasi pagka Holy Land. Holy Land na microphone. This is the Holy Land microphone. What do you think about the audio quality? Maganda ba? Hindi ko lalagyan ng post-processing dito sa audio ko. So, this is the raw sound of the Holy Land wireless microphone. Gantong kalit lang siya. Look at the quality. So, sa ko ginagamit to? Again, pagka nasa live vlogs tayo, sa mga vlogs sa labas, you're carrying your camera. So, this is picking up. Kasi itong camera ko, the Ordro, hindi maganda ang pick up ng audio nito. And then, kaya kailangan mo ng external microphone, which is, kaya ako nagkaroon ng pumuli ng wireless mic. Kaya lang, I got frustrated and then I got a absolutely better microphone. Nakita ko naman sa audio quality nung nag-record ako dito sa phone ko. Ganda ng quality. So, I heard this is 100 meters na distance kaya niyang pick upin. I don't know if that's true. Pero, I'm guessing it's true. Kasi marami akong nakita. Pero why would you do that? No? Why would you record yourself at 100 meters distance from your camera? Siguro, if you're walking towards the camera, yun yung the shot that you want. Pero ako, I would prefer gantong kalapit lang. Or, kung gusto mo medyo merong drama na shot, like maglalakad ako from dito, from the outside, and I'm assuming maganda pa rin, wala nagbago sa quality ng aking microphone, ng audio ko, habang malapit ako. I don't know kung ilang metro to, siguro mga 5 meters, 6 meters. So, lalabas ako, and we'll check yung quality. Ngayon ako nasa labas ng pinto ako, pupunta ako sa garden. I don't know kung gaano kalakas yung pick up nito. Pero pagka na-pick up to, andito na ako sa garden, nasa labas ako, medyo mahapon kaya di na ako lalayo masyado. So, ayan. See? Musta quality? Lumabas ako. By the way, meron din nga pala itong noise reduction, noise cancelling function. Which is alamin natin kung paano. I think pipindutin mo to, itong yellow button once, isang short press, and then that would be the noise cancelling. Magiging green yung ilaw. Pagka naka-deactivate, naka-blue siya ngayon. So, I think pati sa transmitter, if you press the noise cancelling function, magiging green din. Yes, nagiging green din sa receiver, I mean. So, alam mo kung naka-on yung noise cancelling function or not. Siguro labas kaya tayo. Tingnan natin. Labas tayo. Tara. Labas tayo. So, lalabas ako. So, ngayon, nakadangle yung dangling itong receiver ko sa... Oh, nag-iwan pa ako ng ingay
So, lalakasan ko ng konti. Ayan, ngayon naka-midway. Kita mo yung green light. So, yung sinasabi ko maganda is, ayan o, rotary, kitang-kita mo. There's visibility kung anong level ng, ng microphone mo. So, ngayon, iipit ko lang muna to dito. It's fine. So, dito ako ngayon sa garden namin. Oops. And, lalabas tayo to test. Let's see kung gaano ka lakas. Okay, so ako ay hindi ako naka-noise cancelling. I believe hindi ako naka-noise cancelling. Labas ako ng gate. So, ayan. Nasa labas tayo ng gate. So, gagawin ko, papatong ko dito sa baba. Ayan, matangkad kasi ako eh. Okay, so ngayon, nandito ako sa labas. Let's see kung mapipick up pa rin ako. This is our village chapel. Medyo mahangin ngayon, hindi ko dala yung windscreen. Pero hindi naman ganun para tamaan yung microphone. Pero I will turn the, ang tawag dito, the noise cancelling function. Yan. So, naka-noise cancelling ngayon. Lalakad ako punta sa chapel. Let's see. Meron akong napanood na video na nung tumalikod siya na napuputol yung signal. Still see me. So, ayan. Nandito ako ngayon sa chapel. Hello? Hello? Ayan. Ito yung difference ngayon na may noise cancelling. Kung na-pick up niya yung konting reverb or echo sa within this small enclosure. So, babalik na ako sa camera ko. Hi. Did you miss me? So, ayan. Pasok tayo ulit sa loob ng studio. Hindi tayo naka-noise cancelling ngayon. Buti di nalaglag tong camera ko. Hindi pala mahigpit yung kanya shoe. Ayan. So, welcome back to my studio. Charot. So, yun ang ating experiment with the audio. I hope maganda yung sound quality. So, this is the Holyland wireless microphone na M2. Holyland Lark M2. Yan yung model. Meron ng M2S eh. Kaya lang, hindi ko type yung M2S. May nakalawit ng gano'n sa microphone eh. So, I think this is a better choice. The Holyland Lark M2. So, thank you nga pala to my friend Marty Carl Adarlo for recommending this brand. So, otherwise, hindi ako makapag-research kung anong magandang pamalit doon sa aking wireless microphone na ginagamit. So, this will be my official microphone from now on. So, I hope you enjoyed this review. By the way, kanina sinabi ko na pwede siyang gamitin sa PC. So, right now, I'm using the Holyland Lark M2 sa aking laptop. Nakakabit yung receiver via USB and na-detect siya ng laptop. So, plug and play. Na-detect siya as wireless microphone. I'm recording via Camo na app. So, I'm using my action camera as my PC cam. So, naka 720p recording siya. And I'm glad to announce that it works. See? It works. It works. Hello. It works sa PC. Natutuwa ako because mamaya meron kami live stream ni Daddy Panda and I will be using this microphone sa live stream. Yay! So, naka-wireless earphone na ako and then naka-wireless mic. I can move around the studio habang nagla-live stream kami. Although that's ridiculous for me to do. Mag-drawing kami mamaya. By the way, Artitos Live Facebook page. Nagdo-drawing kami dalawa ni Daddy Panda Rob ng live. So, currently, we have a project to draw art toy characters ng ibang artists. So, please stay tuned sa Artitos Live every Saturday at 8 p.m. Hopefully, magtuloy-tuloy kami. Again, this is Uncle Ricky. Maraming salamat and bye-bye.